Blessed Sunday morning po sa ating pong lahat. Ngayon po ay ika-5th Sunday na po ng month of May at sa darating pong linggo ay month of June na po. Praise God! At nawa sa ating GCQ ay tuloy-tuloy na po tayo na magkaroon ng mass gathering po na pagtitipon para sa Diyos. Pero ngayon tayo po ay video streaming pa rin at samahan niyo po ako. Tayo po sama-samang manambahan, magpuri sa Panginoon at patuloy na magpalakasan tayo sa pananampalataya. Minsan pa, samahan tayo ng Banal na Espiritu Santo sa ating pagpapalakasan ng salita niya at patuloy na ating pag-usapan ang faith, the new life in Christ Jesus. Ano nga ba ang salitang faith? Ang faith ay isang pananalig na paniniwala sa isang bagay na hindi nakikita. Maaring meron tayong nakikita through a naked eye ng dalawang physical na matang ito at meron din tayong tinatawag na spiritual eyes. Ang madalas nating nagagamit itong naked eye na ito. At nais ng Lord na sa pamamagitan ng pananampalataya ay maipaunawa sa atin ang makita ng spiritual eyes na ito. At tandaan natin, ang pananampalataya ay nagtutulak upang dalhin tayo sa new life in Christ Jesus. At tandaan natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay binibigyan ito ng pag-asa. Sa mga panahon pong ito ng pandemic crisis po, during the time ng COVID-19, tayo po ay mahabang panahon na na-ECQ, more than 2 months po. At nagkaroon tayo ng lockdown at ganun din sa panahon ito ng GCQ, ay patuloy pa rin tayo na nakikibaka sa pandemic crisis na ito. Pero tandaan natin, marami po tayong dapat ipagpasalamat. Bakit? Through this pandemic COVID-19, maraming umangat ang level ng pananampalataya sa Diyos. Sila'y tumawag, ang tao tumawag sa Panginoon at sama-sama pa rin nananalangin, sumasampalataya sa mga gagawin ng Diyos sa ating mga buhay sa panahon ito. Kaya nga, ang pananampalataya, ito'y nagbibigay ng pag-asa, nagpapabago ng buhay, nagbibigay po ng tapang, lakas ng loob upang harapin ang pandemic crisis na ito at harapin ang kalabang COVID-19 na hindi nakikita. Ang faith ay paniniwala sa Diyos na hindi nakikita. Bagamat invisible ang Diyos, espiritu, pero nadarama natin siya. Katulad ng hangin. Kung paano ang hangin, ito po ay hindi nakikita, ngunit ito ay nadarama natin. Ganyan din ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit nadarama natin ang presensya ng Diyos at ang himala ay nakikita natin. Marahil sa mga panahon ito, marami pong nagpositibo sa COVID-19. Pero bagamat walang vaccine para dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, na-enkwentro nila ang Panginoong Hesus. At sa pamagitan ng enkwentrong ito sa ating Panginoong Hesus, sila po ay nagkaroon ng pananampalataya at sila'y gumaling. Sapagkat sa panahon ng COVID-19 ay walang pwedeng lapitan. Tanging ang Diyos lamang. Kaya naman, ang mga taong nagsisampalataya dito ay nagkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay, nagkaroon ng himalang kagalingan. Nais ng Lord sa panahon ito ay baklasin tayo sa tinatawag na pananaw na to see is to believe. Marami pong tao ang prinsipyo to see is to believe. Maniniwala lang ako kapag nangyari na. Pero tandaan natin, sa panahon ito, maniwala tayo at manampalataya sa Diyos na buhay. Tandaan natin, ayaw ng Diyos na ang tao ay walang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Ayaw niya ng to see is to believe tayo. Dahil ang Diyos ay Espiritu, nais niya na maniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. At sa pamagitan ng pananampalatayang ito, itong magtutulak sa atin upang tayo ay dalhin sa isang bagong buhay mula sa ating Panginoon Hesus. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi dito, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen? Dito binigyan diin yung old na buhay at yung bagong buhay. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Parang ganito po yan. Sa buhay natin, mayroon tayong lumang pagkatao.
maaaring ating buhay noon ay tayo ay meron tinatawag na habitual sin. Ano yung habitual sin natin na kailangan mabago sa atin? Yan ay maaring bad words, pagsasalita ng pagmumura, o kaya naman gossip na naging habitual sin na walang ginawa kundi makipagkwentuhan o chismisan. Pero dahil ikaw ay binago na ng Diyos, yung new life na ito na bagong dadating sa iyo ay binago ang iyong pananalita, binago ang iyong pangungusap. At sa halip na chismis ang dala, good news na mabuting balita ng ating Panginoon Hesus. Ano pa? Yung old life na ito na gustong baguhin ng Diyos ay yung mga vices in life, mga bisyo ng buhay. Ano ito? Kung dati-dati ay palainom ng alak, laging mayroong hawak na sigarilyo, o kaya yung pong mahilig mag-tong eats, o kaya naman bingo. Pero through this pandemic, COVID-19 na ito, binawal po ito Bawal magkwentuhan, ang gossip, bawal ang uminom ng alak, bawal mag-bingo, magkaroon ng tinatawag na tong eats, o pag ninigarilyo ng madalas, sapagkat ang mga bagay na ito ay makasasama. Kaya nabago pong bigla, nagkaroon din ng pagbabago. At sa halip na mauwi sa bisyo, binago ng Lord ang habit. Nagkaroon ng tinatawag na natutunan ngayon na magpuri sa Panginoon, magbasa ng salita ng Diyos, natutunan na tumugtog ng mga instrumento. Ano pa? Ang mga old life na ito ay ito'y maaring ang kasinungalingan, hindi pagsasabi ng totoo, o kaya naman yung hindi pagtatapat, hindi kabutihan. At ngayon, dahil ikaw ay binago na ng Diyos, ikaw ay binigyan niya ng katapatan, ng katuwiran, ng kabaitan. At higit sa lahat, kung dati ang lumang pagkatao ay punong-puno ng negatibong kaisipan, punong-puno ng negatibong damdamin, dahil ikaw ay binago na ng Diyos, ngayon positibo na ang iyong damdamin, positibo na ang iyong isipan, lahat ay positibo na ang iyong nakikita. Purihin ng Diyos. Ito yung nais ng Lord, ang tanggalin ang lumang pagkatao at baguhin ang lumang pagkataong ito tungo sa isang bagong nilalang na pagkatao. Parang ganito rin yan, isang kasuotan na dati napakarumi. At dahil sa pananampalataya, ang kasuotang ito na napakarumi dala ng kasalanan ay ito'y isinuko at ibinigay natin ang lumang kasuotang ito. At ito namang lumang kasuotang ito ay papalitan ng Diyos ng bagong kasuotan na busilak ng kaputian na nagmumula sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang pananampalataya ay nagpapabago ng buhay. Ito ay kaloob ng ating Panginoon Hesus. Nang sino mang sumampalataya sa Kanya, nakipag-isa, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay makaaasa na makalalaya sa kasalanan. At hindi lang sa kasalanan, sa lahat ng struggle sa buhay, sa lahat ng pasaning mabibigat sa buhay, palalayain tayo ng Diyos. At hindi lang doon, sa lahat ng tentasyon, pagsubok, ay palalayain tayo ng Diyos. At sa tulong ito ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu Santo na siyang nagpapalakas sa atin sa bawat araw upang tayo ay magtagumpay. Tayong mga nagsisampalataya at nanalig ngayon ay tunay nga makatatanggap ng pagbabagong buhay. At sa pamamagitan nito tayo magsisilakad sa katotohanan ng may katagumpayan sa buhay at ang lumang pagkatao ay tinanggal na ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, nais ng Lord tayo po ngayon ay makapamuhay sa pananampalataya. Kung ang lumang pagkatao tinanggal ng Diyos, ngayon babaguhin ng Diyos ang ating buhay. Paano nga ba mabuhay sa pananampalataya? Believing that God word is true and acting on that belief. Paniwalaan natin. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? To have faith is to be sure of things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Ang paniniwala o pananalig sa mga bagay na mangyayari na hindi pa natin nakikita.
katulad na lamang ng kaligtasan. Ito ay dapat nating paniwalaan. Ang buhay na walang hanggan, kailangan ito'y paniwalaan natin. Wala pang nakarating sa heaven. Pero tandaan natin, mapalad ang taong nananampalataya sa Diyos sapagkat siya'y magkakamit ng tunay na reward mula sa langit. In Hebrews chapter 11 verse 6, sabi dito, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and reward those who seek Him. Amen? Hindi nga pinalulugdan ng Diyos ang taong hindi nananalig sa Kanya. Kaya ang sino mang lalapit sa Diyos ay kailangang manalig at sumampalataya sa ating Diyos na buhay. Maniwala tayo sa Kanya at tiyak tayo ay may gantimpalang ipagkakalob sa atin. Kaya sabi ng Lord, aking bubuksan ang inyong espiritual na mata. Ang lahat ng piring sa ating mata ay tatanggalin niya upang makita ang kaliwanagan at ang kaningningan naman ng Diyos ang sa atin ay sasaatin. Amen? Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for our life is a matter of faith, not of sight. Kaya nga namumuhay tayo, tinuturo ngayon ng Diyos na mamuhay tayo sa pananalig sa Diyos at hindi lang sa mga bagay na nakikita. Kaya nga nais ng Lord sa panahong ito, maniwala, manalig tayo, sumampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. At sa pamamagitan na mabuhay sa pananampalataya, we are saved by God's grace through faith and not by works or deed. Pinatunayan ito ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Nasabi dito hindi sa pamamagitan ng ating mga magandang gawa o mabubuting gawa kaya tayo ay naligtas, kundi sa pamamagitan ng mabubuting gawa ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya sa ating mga buhay, wala tayong maipagmamalaki kundi ang Diyos pa rin. Amen? Sapagkat kung ang batayan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa lamang, kayang gawin ito ng taong mayayaman lang. Bakit? Kasi kung ang taong mayaman ay ang batayan ng Diyos ay ang ating mabubuting gawa, pagtulong ang magliligtas sa atin, hindi lamang ito ang batayan ng Diyos, hindi ito makapagliligtas pa rin. Kaya nga, kung ito batayan ng Diyos, walang mahirap na maliligtas. Kaya ang sabi ng Lord, hindi sa pamamagitan ng ating magagawa, kaya tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. At dahil sa pananampalataya, nais ng Lord ipaunawa sa atin, pangatlo yung our faith in Christ Jesus is the evidence by our deeds. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesus, ito ay nagpapatunay na mayroong ebidensya ng pagbabago. Kaya nga sabi ng James chapter 2 verse 17-18, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya ang pananampalataya ay dapat ipakita sa gawa. Sa pananalig sa ating Panginoong Hesus, may proof of evidence ng pagbabago ng buhay. Kaya ito'y makikita sa ating mga buhay na ikaw at ako na sumampalataya sa Diyos ay may proof of evidence ng pagbabago ng buhay. A brand new man, a new creation na po. Amen? At isang bagay sa buhay pananampalataya, mabuhay tayo ng may pananampalataya na tuloy-tuloy na sa ating buhay Kristiyano na kung saan ay may pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin, in Romans chapter 1 verse 17, tayo po ay napawalang bisa sa ating sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At sa pagpawalang salang ito, tayo po ay nakatanggap ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan din ng ating pananampalataya sa Diyos, tinanggap natin si Jesus sa buhay na ito. Ngayon, ang buhay na ito, hindi na po tayo nabubuhay sa ating mga sarili, kundi nabubuhay na po tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesus upang makasunod sa kalooban ng Diyos at makasunod sa Kanyang mga salita. Kaya nga, ang pagbabagong buhay, hindi lang sa salita, kundi ito ay sa gawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, maniwala tayo sa Kanyang salita,
at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mababago ang ating buhay. At manampalataya tayo na ang Diyos ang tagapagligtas. And through that, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas, hindi sa ating mabubuting gawa, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ito ay may proof of evidence ng pagbabagong buhay at nagpapatuloy sa buhay pananampalataya bilang isang binago. Amen? Kaya nga, ang lumang kasuotan ay tinatanggal ng Diyos ang lumang pagkatao. At ngayon ay bagong kasuotan naman ang isinusuot sa atin ng Diyos. Purihin ng Diyos sa umagang ito at gawin nating buhay ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na sinabi dito, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay nabago na. Kapatid, nais ng Lord, ikaw ay bigyan ng isang bagong buhay. At maaaring sa buhay na ito, sa pandemic crisis na ito, maraming napatunayan ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Pero, kapatid, nais ng Lord na hindi lang yun, gusto niya tuloy-tuloy ang pagbabagong ito. Isang bagong kasuotan ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At sa pamamagitan nito, tayo ay lilikhain niya ng isang bagong anyo. Amen? Tatanggalin niya ang lumang pagkatao at ang bagong anyong ito ang ipagkakaloob sa atin. Kapatid, maaaring sa umagang ito, ikaw ay nagnanais na maranasan ang Panginoon, especially yung mga nakaranas sa positive COVID-19 at yung mga pasyente na inoobserbahan ngayon na kung siya ay positive ba sa COVID-19 o hindi. Kapatid, may sakit ka man, may karamdaman ka man, kailangan natin ang Diyos. Kailangan nating sumampalataya sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa pananalangin at patuloy na ang Diyos ang pumatagpo sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, sa umaga pong ito, kami po ay lubos na lumalapit sa iyong paanan. Sa aming mga sarili, wala kaming magagawa. Hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Salamat po. Tulungan niyo po kami na kami ay sumampalataya sa iyo. At sa pamagitan ng pananampalatayang ito, matutunan naming manalig at sumampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat ikaw ay Espiritong Diyos sa hindi nakikita, sumasampalataya kami, Panginoong Hesus, sa iyo, na ikaw si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, na ang kaloob mo sa amin ay regalo, ang libreng kaligtasan at regalong buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa iyo at naniniwala po kami na sa umagang ito, kami ay patuloy na makatatanggap ng buhay na walang hanggan at libreng kaligtasan ito. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kami na nagtatalaga ng buhay. Isinusuko namin ang lumang pagkataong ito. Nais po namin ng bagong kasuotan na mula sa iyo. Ang lumang pagkataong ito'y tanggalin at ang isuot sa amin ay ang bagong kasuotan. Tinatanggap ka namin bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay at kami sumasampalataya sa iyo. Panginoong Hesus, salamat sa bagong buhay. Sa pananampalataya na aming tinanggap ngayon, kami po ay bibigyan mo ng bagong buhay. Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo ang lahat ng aming mga kapatiran sa kanilang tahanan. Salamat sa buhay ng mga kapatiran. Sa mga panlalamig, ikaw ang magbigay ng init ng pananampalataya sa kanila. Sila'y muling ibalik sa init ng pananampalataya at sila'y patuloy na sumampalataya sa iyo na ang libreng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay huwag baliwalain, pagkos ito'y alagaan namin na makapagpatuloy sa buhay Kristiyano bilang isang bagong nilalang na buhay na si Kristo ang nabubuhay na sa amin. At ang kalooban mo
ang laging masunod sa buhay na ito. Panginoon, tinataas din namin sa iyo ang aming presidente, ang aming bansang Pilipinas. Kayo ang magharing kumilos, magkaroon ng tunay na pagbabago sa aming bansa, magkaroon ng tunay na pagbabago sa aming gobyerno, sa aming presidente, na ikaw ang sasaklaw sa lahat ng bagay na ito upang ang himala mo, ang pagkilos mo sa panahon ito ay maranasan namin. Salamat po sa pag-angat ng antas ng pananampalataya sa buong mundo at umaasa kami, ikaw si Jesus ay magpapakilala sa aming lahat at sa buong mundo, maging sa bansang Pilipinas, na Diyos na makapangyarihan at Diyos na nagpapabago ng buhay. Ang Diyos ng imposible na kayang gawin ang imposible. Salamat po, ikaw ang Diyos na posible ang lahat ng bagay. Kaya nga, walang bagay na mahirap na hindi mo pwedeng pangyarihan. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Lubos kami nagpapasalamat. Kahit sa maikling pag-aaral namin ito, lubos kaming umaasa sa pagpabagong buhay na ibibigay mo sa amin. Salamat po sa iyo ang kapalit karangalan. Salino kami ng iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory po sa ating pong napag-usapan ngayon at naniniwala po ako, ikaw at ako ay nais ng Lord sa pananampalataya bigyan ng bagong buhay. At sa umagang ito, mahal ko po kayo at sa darating na linggo, I pray, tayo po ay face to face, magkasama-sama na po na tayo ay magkita-kita sa ating pong mass gathering through GCQ na decision pa rin po ng ating pong presidente kung ano po ang magiging resulta. Kaya po, purihin ang Diyos, to God be the glory. God bless you all po.